Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. At hayan, kagagaling ko sa trabaho. Tapos na yung aming trabaho na maghapon. At ngayon kakain tayo ng pananghalian. Mag-alas 4 na. Kasama na yung almusal, tanghalian, hapunan. Oras ng mga OFW, yung altanghap. Alam niyo po ba yun? Yung altanghap, almusal, tanghalian, hapunan. Ganyan ang mga oras ng mga OFW guys. Yung mga nandito sa abroad, siguro relate kayo kung ano yung mga oras natin. Lalo na sa trabaho natin, maghapon na trabaho, nabibisi tayo, kakain man tayo, mga sandwiches, paruta, at yung tamis na kinakain ng mga Saudi at mga export rates na kinakain nila. Ganun ang inaalmusal namin dito guys. Alam nyo ba? At ayan guys, kain na tayo. Ito yung aking ulam. Ang hasa-hasa, ang pinakamurang isda sa Saudi Arabia. Sa Middle East. Alam niyo ba ang kilo nito? 5 real lang. Equivalent to 75 pesos. Ang mahal ng isda din sa atin sa Pilipinas. Pero dito, ayan. Ilang araw ko nang inuulam, bumili ako ng 2 kilo. 10 real. Alam niyo yung 10 real, equivalent to 150 pesos. At kakain na tayo guys. At itong sausawan natin yung yogurt. Mag-i-ensalada tayo guys. Alam niyo itong yogurt, yung, ano to, maasim. Nung bago-bago ako, akala ko sira. Hindi pala, ganyan talaga ang lasa niya. At ito na-harvest natin yung pechay ng Saudi. Masarap ito guys, alam niyo ba? Ganyan ang pagkain nito. Gulay-gulay muna tayo ngayon. Sabi nga ito nga. Masarap ito guys. Yung ginagawa sa mga tinapay, ganito yung guys. Kapalaman ngayon guys, alam nyo, lalo na nagkaasan yung mga gasolina. Dito sa amin, sa Gil, ganun din. Kailangan marunong ka mag-budget sa kinita mo. Dahil kung mali lang kita mo, matakaw ka. Ubus ang sahod mo. Labas dito, labas doon, kain doon. At ito sibuyas kain. Tingnan nyo guys, lalaki ng mga sibuyas dito. Kaya hindi mo siya masakmal sa sobrang laki. At saka yung ano dito guys, sibuyas, matamis, hindi ka mukha sa atin. Matamis, malutong. Ayan, bumili ako ng itlog. Wala nang ano dito. Wala nang arte-arte. Kung ano yung mabili natin, kung ano yung kaso sa pasok sa budget natin, yun ang kinakain namin. Ang daming ibon ng presko dito sa lugar ko. Ayan ang itlog. Harap. After itong jar-jar. Alam niyo pa itong jar-jar guys. Ito yung tineterno sa mga kabsa. Parang hindi makasuga. At sabay mo yung sibuyas. Harap ng pagkain ko nga. Mura lang to. Bumili ako ng itlog. So yan, 3 piraso. Sarap. Alam nyo guys, ang tamis nitong ano, tugas nito. Para ka lang kumakain ng singkamas. At ito, fresh from the farm. Ikinuha natin doon sa ano, doon sa mga taniman namin. Sarap. Kain po tayo.
Maraming salamat tayo sa biyang pinagkaloob mo. Ayan. Bismillah. Kain tayo ng gulay. Dito lang sa mga nasa Middle East, alam niyo itong gulay na ito. Ito yung sintabi nilang jar-jar. Iwas tayo sa mga pagkain ng matutubag, guys. Hindi alam nyo, guys. Kwento ko lang sa inyo habang makain ka. Yung iba kami sa atin, halos hindi na napapansin yung kinakain nila. Basta nabusog sila, kumain sila. Hindi nila inintindi yung kanilang mga kalusugan. Maraming nakakasakit na atake doon sa sobrang pagkain ng mga matataba, mantika, pagkain ngayon, pagsahod na, di ba? Yung roasted, ganun. ng kabsa. Halos dito kasi ang pagkain matataba, guys. Kaya kung hindi mo kontrolin yung sarili mo, mananaba ka. Kaya, sa tagal ko na rin sa abroad, guys. Noong talagang pag kumain ako, unlimited. Hindi ko na kontrol sa sarili ko, tabako no. Hanggang ngayon naman, guys, mataba naman ako. Pero hindi ka kamukha dati na sobrang laki ng tiyan ko. Kaya ito, sinanay ko rin na magkakain ng gulay. Ayan, nakuha namin dito sa likod ng aming mga taniman. Ayan, yung jar-jar. Ganito yung tsura niya, guys. Oh. Alam na mga kadama yan at saka yung mga kababayan natin na nandito sa Saudi Arabia. Yan yung jar-jar. Ang sarap nga. At ang sausawan ko, yogurt. Para hindi siya nakakasumay. Lalo pag mataba yung pagkain mo. Ganyan yung nakapag dito sa restaurant. Lalo kapag nag-order ko ng kapsa. Manamis-namis na lalo kapag fresh. Gulat. At ano. Ang sarap. Matamis-tamis yung ibuga. Ang sarap. Ganito lang gano'n pag nasarap ka lang sa pagkain. Hindi na tayo mag-aaral ng mamahal na ulam. Ayan. Hasa-hasa ang pinakamurang isda dito sa Saudi Arabia. Anong pangalan ng anong lang pagkain nyo? Ang sarap. Bismillah, salamat Allah. Ayan guys. Tayo ng ito yung, hindi to pechay pechay lang ng Saudi to. Parang pechay siya pero kinakain ta ng sariwa. Hindi ka mukha sa atin na yung pechay, hindi siya makain, mapait. Pero ito, matamis-tamis. Ayan o. Nilalagay ko sa mga hamburger, sa sandwiches. Ang sarap. Sasan sa lugar. Ang tamis-tamis lang. Nama sim-sim. Gabi. Ang sarap ganito pagkain. Kantay na nga. Grabe ang kumain ng gulay, no? Kailangan natin yan, guys, para lumakas ang ating resistensya. Lalo na sa panahon na yun. Meron tayong mga dinaramdam ng high blood, taas ang cholesterol, tsaka kung ano pa mga sakit na ano natin. Alhamdulillah, salamat naman sa Allah. Sa ilang taon ko na pamamalagi dito, di nang bira ako magkasakit tayo. Salamat tayo sa gabay. Mga biyayang pinagkakalog na. Simple lang yung mga kinakain ko. Kung ganito ba, masaya na ako. Meh! Ang sarap. Itlog.
Sarap. At ito sinasabay ko rin sa mga kinakain ko. Ito isa sa mga masustansya rin ang carrots. Kahapon nagawa ko ng retinol salad. Yung trending ba? Pero kahit hindi pa nata-trending yun, ginagawa ko na yun guys. Vitamin A, D, C, K. Napakaganda yung carrot guys. Ano sa pahanggangan. Yung iba, babad sa cellphone, makakapagpalingan ng mata ito. Yung sabi niyang carotene. Vitamin A. Ang paganda ng kutis. Para di niya ako sila ano ah. Silap doon. Hindi ko sabi nga ito kasi haliwa siya. Ang namis-namis. Ito yung kinakain ko na. Ang itong. Ang sarap. Kesa ko lang yung ano ko. Gauli ko, habit ko. Mga pagkain ko. Alam mo guys, hindi naman ako maseram. Basta kung ano lang mga pagkain na ganyan, masaya na ako. Dito alam nyo guys, ordinary lang ang mga manok. Walang hindi nagsawa naman dito sa Middle East. Kahit sa mga nag-exist dyan. Tanungin ninyo. Talagang ano lang. Noon wala pang 15 real. 9 real, 8 real makabili ka na. Matamas-tamas na guys. Itlog. Ang sarap. Kaya tayo ng Jar. Matamis-tamis yung jar guys. Ayun na fresh yung ano nakuha. Ang sarap. Kain nyo. Ano sasawan nyo yung lugar? May mga nag-awal ng mga pusa doon. Kaya nyo na. Basta ako kumakain. Nagkakaroon pa ako. Ang dali lang guys. Nag-aaway yung mga pusa. Ang extra. Pinakain ko lang ng ano tinig ko. Ano ito? Itlog naman. Yung itlog na nabibili ko dito sa Central Fish Market. 15 real. Nasa 30 pieces. Yung dalawa ang pula. Pero ito single. Masarap itong itlog. Na ganito. Ganito yung binibili ko. Hindi kamukha ng kulay puti. Mas malasa yung ganito na ganito. May batik-batik siya. Parang native siya. Nabusog niya ako guys. Ayaw tayo ng sibuyas naman. Ito yung sibuyas ng sa Saudi. Yung para siyang singkamas. Ito yung ano naman. Ano ba? Daw ng sibuyas. Ang sarap. Grabe. Tapos ng kanyugat. Ganda na. Nakakatalang kumain. Sa probinsya guys, pag nag-iihaw tayo ng mga bangot, lap-lap, lagyan natin ng sibuya. Ito yung onion leaf, kamatis,
Diba? Ako naman ito, malalaki yung mga nilalagay ko. Alam niyo ba to? Ang asin. Kamatis. Alaw siya. Ang sarap ng pagkain ko. Hindi ako nabusog sa kanin, nabusog ako sa gulay. Ang sarap. Magkakain kayo nito guys para lumakas ang inyong resistensya, lalo na sa mga tabahan ninyo, ang dapat ng tabaho ninyo, pag ikaw, makakapagpalakas ng katawan ko at makakapagpagilid ng resistensya. Lalakas yung ating immune system, vitamin C, vitamin E, A's ba? Para din ako si Dr. Ong talaga. Yung totoo naman guys. Huwag nating sanayin na kumain ng mga matataba, lalo na sa panangyari ngayon sa edad natin. Kahit tayo mga resistensya ba? Matagadan. Ganito lang. Nakaraos na ako ba? Ano ba? Naghahanap ng masarap na pagkain. Diba? Dahil ganito lang, simple lang. Kahit na masustansya. Alam niyo, sa edad ko na ito, ano na ako guys, ilang taon na lang, senior na tayo. Pero, alhamdulillah, salamat Allah. Wala akong high blood, wala akong cholesterol, wala akong dinaramdam, alhamdulillah, malakas. Yun na nga, pinapagpasalamat ko sa Allah na even though na anong mga problema yung dumating sa buhay natin, yung wala tayong sakit, it's a blessing na guys. Yung kahit na hirap tayo, kahit na mahina ang ating, yung sahod natin, maliit, wala tayong sakit, okay na yun, pagpasalamat na natin. It's a blessing. Oo nga, malaki nga ang sahod mo, pero yung iba dyan, may mga sakit na, di ba? May high blood, cholesterol, at kung ano pa mga atake, na paparalyze, di ba? Na ano. Pero tayo wala pa sa ganun sitwasyon. Pagpasalamat natin sa Diyos sa araw na bigay na kakalob niya. Nakakasakit. Yan ang sinasabi ko sa inyo na health is wealth, di ba? Kaya, ayun. Yung mga pagkasasabi ko yun. Pero totoo naman po yun. So, kain lang tayo ng gulay. Ayan. Yung jarjar. Ayan, di ba? Ang sarap guys. Lagyan nyo ganito. Lugat at jarjar. Grabe, ang sarap. Ang yun-yam-yam. Ito yung kailangan din ng mga Saudi. Kasi rin ito yung tamis. Lumaki tinapay sila sa dito. Pwede din palang isasaw sa mga gulay. Sarap. Ayaw gusto lang yung aking karat. Gusto nilang natin. Gusto na ako. Itong. Hop. Sige. Hangang-hang. Pangunta. Ang tamis. Tingnan nyo naman si sibuyas dito guys. Ang lalaki. At ang mura ng sibuyas dito guys. Kaya yung mga nasa Saudi, nandito, want to sawa yung sibuyas. Hindi mo siya masakmal sa sobrang laki. Ang mura lang yan guys. Binili ko yan is nasa mahigit 3 kilo. Mahigit 3 kilo guys ha. Yung sibuyas niya sa halaga lang na 30 pesos. Mga 45 pesos pala. Kasi liligan doon. Isang ganun doon na naka-paste niya. Gusto niya ako. At talang papaang na ako.
At maraming sama sa kanonood. Sana lugar sa vlog kung kakaroon na buhay ko. This is my page. Pobreng Kapampangan. At meron po akong YouTube channel na Pobreng Kapampangan sa mga gustong mag-subscribe. Hindi pa naman ako kasikata. Hindi pa naman karamihan yung aking mga subscriber at mga followers. Kaya ako to, eto, nililo lang sa buhay. Yung mga ginagawa ko, mga personal na buhay ko at binabahagi. Sana mayroon ka natutunan sa mga binabahagi ko, mga payo na mga kasunod natin ng mga OFW na maging inspirasyon sa mga kababayan natin. Ang pag-abroad guys, hindi ganun kadali. Hindi ganun yung baga na kapag nag-abroad kayo guys, akala ninyo ay makukuha nyo kagad yung inyong mga minimiti. Unang-una guys, bago nyo makuha yan, marami pa kayong dadanasin na hirap, sakripisyo, bago nyo makamit yan. Sa totoo lang. Hindi instant yan. May mga kababayan natin dito na pumunta sa abroad na mga minalas. Di ba? Sa 100% guys, alam nyo, 70% lang ang yung mga hindi siniswerte at 30% yung mga success. Yung mga 30% na yun, talagang yung pinaghirapan nila. Deserve nila yun. Nagpakahirap sila, nagpakasakit, mapalay sa pamilya para makuha yung mga ganun na kanilang na-achieve. Talagang hirap. Kaya dito, kung ikaw mag-abroad guys, pangatawanan ninyo, kung ano man hirap na dinadanas nyo, yun lang ay pagsubok. Marami mga pagsubok na darating sa buhay ninyo. Susubukan kayo ng tadhana. Yung iba, pumunta rito, masayang pamilya, pag-uwi, hiwalay na, at ang iba, mga anak nag-asawa, at ang iba nagloko, di ba? Ganun ang nangyayari dito sa mga OFW na kababayan natin. Kaya kapag nag-abroad kayo, isipin ninyo ang inyong mga pangarap. Unang-una, at manalig tayo sa ala, na lagi gabayan tayo, malakas tayo, yun ang pinaka-importante yung malakas ang pangatawan natin, ang isip natin, ang ating mga ginagawa sa buhay, sa araw-araw, paano lumaban, para tayo mga sundalo, di ba? At tayong iba, talagang tumagal na dito ng 30 taon, 25, 20, 15, di ba? Nandito pa rin, kasi nga, talagang kung wala kang paghahanap buhayin sa Pilipinas, napakahirap. Kaya yung iba nagtitiis dito, para sa pamilya, nagtsatsaga, para umasenso, para makamit. Pero ang iba dito, pumunta rito, kaya nabigo, at swerte-swertehan lang po yan sa mga mag-abroad dyan. Sana, ito lang masasabi ko sa inyo. Kapag nag-abroad kayo, na talagang desidido kayo, hindi yung napilitan lang kayo. Kailangan kapag nag-abroad kayo, talagang gusto ninyo. Wala naman nagtulak sa inyo na sa gobyerno natin na mag-abroad ka. Di ba tayo choices natin yan. Kaya kung ano nangyayari sa buhay natin, tayo rin ang ano yan, ganyan. Di ba? Kaya ang mapapayo ko lang sa inyo, kapag nag-abroad tayo, handa tayo. Kung ano man mga pagsubok na dating sa atin, matapang tayo. Kaya natin na pangatawan kung ano yung mga nangyari sa buhay natin. Oo, hindi madali ang mag-abroad. Talaga napakahirap guys. Lalo na ako tagal ko na dito sa abroad. Sa tagal ko na rin sa abroad guys, at naibabahagi ko rin sa inyo yung mga dinanas ko. Meron akong channel sa YouTube, yung mga katulad kong OFW na yung mga payo ni Ka Omeng ngayon, makikita ninyo at mapapanood yung mga payo-payo ko doon kung ano yung mga naranasan ko. Talagang ang hirap. Biro nyo, mag-apply ka palang talagang pahirapan na, at kapag nandito ka na, mas mahirap yung labanan, lalo sa mga kadama natin na hindi nakakalabas. Yung iba minamatrato, yung iba ginagahasa, yung iba hindi nakakaya ng mga problema. Kaya kapag nag-abroad ka, dapat, sabi nga nila, para tayong sundalo, yung malaban, matapang, masigasig, matalino, mataktika. Kung ano yung mga buhay-buhay natin na dapat na gagawin, kailangan matalino tayo. So ayun guys, tapos na ako at na-share ko lamang ang buhay-buhay pa rin dito. Paano mabuhay, paano magtaktika, at paano mag-survive. God bless! Pobreng Kapampangan ulit. Good watching, God bless ulit.